Kasi meron nga po nagpo-post sa Facebook, nagkaroon ng problema sa pa-auction. Dati na naman po mga naging problema auction o pabentahan ng ibon. Meron daw po nag-post. Nakita ko nga, sinilip. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Yun mga ka-showbiz, bali Mang Lloyd! Boss! Ang ganda kagad ng recovery natin dito sa pwedeng itapon pwedeng hawakan mo nga. Naipipitik, nakita ko nga. Pero yan, produkto ng BC3 Victory. Victory mo. Ayan. Ito po, Mang Lloyd, may nagtatanong kasi, paano po ba magpa-recover ng paggaling karera? Sir, paano ba? Pahinga lang, boss. Tapos? Yung BC3, electrolytes. Oo. Yan, pahit pa rin. Payat pa. Ikaw paliparin ko ng, ito po yung live namin. Maraming salamat po munting kaibigan. Pakita yung pakpak. As of nung third lap, top 16 siya ng Young Bird. Naka 6K natin, pero sir, anong magagawa niya? Nahahabol pa yan. Mabuti postpone, no? Talagang binibigay pa sir ang pagkakataon. Yan. Ito po, talo na. Pero pwede pang humabol po sa overallan. Kaya binubukod po namin dito. Siyempre, nung linggo pa dapat parating kagabi lang dumating. Sir, mga anong oras mo nakita? Madilim na, hindi naman gabi, mga 5. Lasing ko. Oo. Pero nakakain na. Lasing ka na naman? Lasing ko. Nakakain na. Nga siguro, ang katanungan dito, sir, imaginein mo, binitawan ng tugig araw pahirapan, ubos na naman ibon. Oo, boss. Tapos, pumasok yung bagyo. Diba, sir? Yun yung pagpasok ng bagyo, saan pumunta yan? Ibig sabihin, paano pa nakauwian? Alam naman natin na magdamag, maghapon, lakas ng ulan. Tapos kahapon, makulimlim. Pero ngayon, maganda-ganda na pa, umulan lang kanina. Pero, dasal di ba, sir, sobra pala mong, nasa lantang, Batangas, saka Bicol, saka Laguna. Iingat po kayo dyan. Ayan, sir. Paano daw yung pagpabalik ng katawan o paano ba daw yung recovery? Electrolytes lang po gamit natin. Oo. Tapos, tawag doon, tulumi. Yan, saka small seeds. Hindi, ganito po yan. May pagka nag-start po kasi kayo mag-breed, kailangan healthy na agad. Kita, bakit tayo nagtatay yata ng dumi? Itim yung dumi. Buong-buo po. Sumatotal, brinibreed pa lang o hindi pa brinibreed yung mga breeder nyo, dapat kondisyon, naaraw, naulanan. Then, pagka sa itlog, siyempre, healthy yung pagiging painakay nyo. Then, sir, boss, inakay na, dadalhin dito, bahala na si Mang Lloyd. Oo, boss, mabala niya. Hindi, I mean, mula pagkabata, dito, parang dahan-dahan, day 1, day 2, preparasyon na sa pag-ano sa pagpakondisyon. Di ba? Magkasakit, dyan makikita yung sir, yung papasok yung problema. Then, paano mo ikukondisyon o paano mo i-recover? Yung plus factor na lang sir yung dumating sa galing karera, di ba? Oo, boss. Mga last pag ba, pag galing karera? Yung mahina ka naman, boss, last pag. Pero yung kondisyon, parang wala lang. 30 minutes to 1 hour. Pwede na uli. Yun. Wala na. Ibig sabihin ng pagkukondisyon po, hindi po yung, kasi terbi na, ganito ganyan. Kaya po kami, madaling makapagpa-recover pag gagaling po sa karera, kung basta sanay po sila sa lipad, sanay po sila doon sa patoka o na tama sa oras. Diba, sir? Opo. Tapos, yung supplement nila, wag na tayo masyadong magamot. Yan, probiotic nito, may maganda yan. Oo, boss. Saka yung Sebis Herbiotic. Sebis. Yung hindi home service. Ayun po yung ibon natin. Ihahabol na lang po natin yung ating ikukondisyon. Dahil na-postpone po yung karera namin nitong 5th lap. Babawi na lang po tayo. Ang habulan naman po dyan, mag-clock lang po. Dalawa lang po yung nag-clock, kaya congrats po natin. Ayun yung live sana namin, nabutas din, BBCM. Pero meron pa kaming isang live pa dito. Ayan, ito bagong labas po to. Hindi na po kami nag-cutting. Ay, ito pala yun, ba't kamukha nun?
Ito pala yung BBCM mo. Lumipat na yata mo si pumitik na. Pumitik na yung dalawa? Hindi, nandyan lang yan. Hindi, may lumipad eh. Lumilip. Oh, meron na daw kaming inakay na first time na tawag yung tuturuan. Isa naman na namin sa marami. Ang sabi nga ni Lloyd, bahala ka nang mawala. Pero sana naman hindi, matagal naman tayo nag-viewing. Hindi nakasama to sa ano. Sir, malungkot talaga yung blue na yun. Pag inipo mo, sir. Okay naman ka naman, sir. Pero may sakit yan. Wala ako nakita si Puno. Ano, bibigay ko, boss? Ibigay mo red doors. Hindi, mamaya i-save natin dahil check ko na po sila dahil tatanggalin na natin yung mga marking. Kompleto na naman yung mga tinuruan natin. Ito na lang hindi na kami nag-marking dito dahil batang-bata. Mamaya po natin ituloy yung ating kwentuhan. Sana all. Yun, magandang umaga mga kasubis. Bali, Sunday time. Good luck po sa may paratingan po ngayon, especially sa mga kaibigan natin sa PHA. At doon sa ibang mga nagbitaw, pero tayo po may stop po, gawa nga po na may bagyo. Dasal naman po ni Bayet yung agarang pagbuti ng kalagayan ng inyong mga lugar at ng inyong mga sarili. Gawa nga po marami din po talaga nasalanta ng bagyo. Nakikita ko po nung nakaraan, kala ko dito sobrang hangin, sobrang lakas ang ulan. Sa iba pala mas grabing todo. Pag uwi ko po, gagawa po tayo ng pamamaraan tulad ng dati. May mga nasalanta tayong kapwa Pilipino na o kapwa natin panser o kahit sino po, basta ganito po. Hindi man po tayo politikong tao, hindi po tayo nangangako, gagawa po ng paraan si Bayet na makakasama man lang sa laban nyo sa buhay ngayon. Nakita ko may mga panser na talagang nahihirapan din sa kanilang kalagayan nung panahon ng Christine. Pero sa ngayon po, sana po magdare-diretso ng pagbuti ng anong tawag dito, ng panahon. At humupa na rin yung mga baha sa iba't ibang lugar. Ito po, pakawalan po muna natin. Basta gagawa po, pag uwi ko po, gagawa po ako ng paraan na kahit makapag-out man lang tayo ng ibon, di makapagparating man lang tayo ng tulong. Tapos, doon po sa iba natin tinutulong, pagpasensyahan nyo po kapag sa personal ko ng bulsa po nang gagaling yung pera, hindi ganun po kalaki. Hindi katulad dati, pagka sa ibon, naku, bakit may sumusuka? Uy, ano yan? Aga-aga sumusuka ka, buntis ka ba? Ito naman po sinasabi ko sa inyo. Ito, wala pa nakakain to ha. Yung ibon po ba natin dito, bumalik na naman ba may sakit? Halos matatapos ilap natin ng North Derby natin. Pero hindi tumuloy ha. Titignan natin kung lilipat din yan o hindi. Pero, check na natin para ngayon. Bakit ka ba nadudol na wala namang dinuwal? Ayan po, ganito po yung obserbasyon natin. Kailangan sa simpleng ganyang gesture niya o yung galaw niya pa lang, maging alarma na po kayo ng gusot. Titignan po natin yan kung lilipad doon. Pag di lumipad po yan, tapos itatabi na po natin kagad doon para makita natin yung dumi. Tapos ito, pakawalan muna nga natin. Ay, kuya, labas kayo, labas. Ayan, lalabas na po yan. Pagka lumipad na po yan, ayan po. Buksan din natin itong kabila para magsagana na, magkaingita na. O, lipad na kayo. Ikaw naman, ito ating mumunting kaibigan. Titignan natin yung nito, pangangatawan. Based sa dumi, okay naman, buong buo. Pero sa katawan, siyempre, matagal po itong hindi nakauwi agad. At ito po hindi nahuli kasi base po sa kanyang katawan, numipis po talaga siya. Sa ngayon po, medyo, tignan natin, malit talaga yung ibon. Bitawan lang natin. Tingnan natin kung lilipad po yan o pag hindi lumipad yan, ibig sabihin masakit pa katawan yan. Kung babase naman po tayo sa dumi niya, maganda na. Pero ayan, katulad niyan, stretching muna sa, tingnan natin kung lilipad yan. Ito po yung kaninang kita nyo, ayaw niya lumabas. Ibig sabihin may diferensya siya. Huhulihin ko na muna po, saglit pa. Eto mga kasubis, kinuha ko ng ibon. Base po doon sa kinain niya, wala talaga po siyang isusuka dahil wala naman yung tiyan niya. Bakit kaya nasusuka? Buong katawan. Tingnan natin kung lilipad po siya. O, kita niyo po, ayaw lumipad. Bubugawan po natin ng iba. Eto, may tinuruan po akong bago dito. Naka-BBCM. Yung iba, yun ko, kung mahahabol ko pa. Alam niyo naman po, inabot tayo ng talagang problema dito. Kaya, sakalit na rin tayo kumuha ng BBCM dahil hindi naman po tayo pwede maglaro ng marami talaga dito dahil minorte pa tayo nakaran. Ngayon siyempre, ay lumipad na po siya. Tignan na lang natin mamaya, ang dami mga nag-training to, tingin ko. Marami nag-training siguro, mga tipong kasi nga walang derby.
Yung paratingan ngayon mamaya pa, mga siguro mga 1 pa o 12 yung paratingan ng PHA. Uy, lumabas nga kayo. Ayan po yung mga warriors natin. Ayaw pa kakit magsilabasan, nahiya pa eh. Doon kayo sa kabila. Ayan po, kung titignan nyo po, ayan. Yung iba bihis na, yung iba habol pa lang. Post ko lang po, saglit po What's up mga kasubis? Ito na mga kasubis yung ating north and south. Hindi po lumipad po yung yung ating pinakawala na kararating lang po nung nakarang hapon ng Biyernes ng hapon po. Masakit pa po ang katawan pero buong kanyang dumi. Titignan na natin po kung paano po siya kumain. Nung unang araw niya po hindi po siya natunawan. Siguro po sa sobrang dami ng kinain niya po, punong-puno po. Siguro nasabik sa pagkain. Gawa nga po ng ilang araw po siyang hindi umuwi. Halos 5 araw o 6 na araw. Naiintindihan naman po natin dahil hindi naman po lahat nakapagpauwi. Sumatotal, magpasalamat na lang po tayo. Nandyan yung contender natin. Tapos ito yung tinuruan nating isa. Ito yung pangalawa. At nawawala yung isa kahapon pa. Kasi hindi po tayo nag-cutting eh. Hindi na po tayo pwede mag-apply ng 4, 5, 6 kasi alanganin na. Dahil December training na yan. Pero January natin lulud itong 2 to. O i-training, I mean. Yung para po dun sa nagtatanong pala. Ito magandang katanungan din po yan eh. Kasi meron nga po nagpo-post sa Facebook, nagkaroon ng problema sa pa-auction. Dati na naman po mga naging problema eh, auction o pabentahan ng ibon. Meron daw po nag-post. Nakita ko nga, sinilip ko na rin. Hindi man tayo, kasi kaya ko po sinilip, naging interesado po tayo doon sa tao, gawa ng nagka-problema na po sa akin dati yan. Sabi ko nga po, tayo naman pag may problema sa atin yung tao, hindi naman natin gano'ng pinapakailaman. Pero hindi tayo nananahimik o hindi tayo ding gumagawa tayo ng action, pero hindi tayo maingay. Ganito na lang po, ipapalam ko lang po sa inyo o mag-opinion po si Bayet. Diyan po sa auction o sa FB o kung sa mga auction yan o bentahan. Kung kayo po, opinion po ni Bayet, kayo po, alamin nyo muna po kasi yung kukuhanan nyo ng ibon. Wag muna po yung ibon muna. Wag muna yung ibon itself. Kilalanin nyo muna po yung kukuhanan nyo ng ibon. Tignan nyo muna po yung history ng tao. Tignan nyo muna po yung history ng kanyang loft. O kung nagpa-participate sa ibang loft o sa ibang oiler. Tignan nyo po, alamin nyo po kung consistent po ba talagang nananalo. O kasi mahirap po. Pag may pedigree, madali naman kumuha ng pedigree. Save mo lang, kopyahin mo lang, copy mo lang o save mo lang yung pedigree ng ibang ibon. Halimbawa, may nakita kang auction group. Tapos okay, may nakita kang post si Bayet o nakita kang post si ganito. Pwede mo kasing i-save yung picture. Tapos ilalapit mo lang yung kulay. Marami pong gumagawa nun. Sabi ko nga po, kaya para maiwasan po yan, kilalanin nyo muna po. Wag na natin muna pag-usapan yung lahi. Kilalanin nyo muna po yung pagkukuhanan nyo ng ibon. Then alamin nyo po, makikita nyo naman through doon sa post niya na kung talagang kaya makikita nyo naman sa club result o kaya makikita nyo naman na kung legit pala nananalo o doon sa video niya, wala na pong problema doon. Ang piliin nyo na lang po doon yung kumikilos niya. Okay, pagkatiwala nyo po, sir, kung ano po yung mas maganda sa paningin nyo na matutulungan yung team nyo o yung team kung nag-acquire, ganun na lang po. Kasi dyan po sa pa-auction, pasintabi po kayo na nga po nakahuli. Kayo na rin po lagi nakakakita o nakakahuli. Madali pong dayain niya. Meron nga po nagsusumbong kay Bayet na, boss, idol, bakit yun ang daming gantong ibon? Hindi naman nananalo o ang tawag dito, basta ang daming kwento. Pero sinasabi ko nga, back to basic tayo. Puntahan niyo yung FB account ng tao. O kaya alamin nyo kung kilalanin nyo yung tao bago kayo bumili. Wag na muna yung ibon. Kasi yung ibon madaling kopyahin niya. Katulad yan, anak daw ng ganto, anak daw ng ganyan. Kung gusto nyo anak daw ng ganto, anak ng ganyan, di dumirekta po kayo doon sa taong nananalo, doon sa taong pinagkuhanan nila, o doon sa tao na tawag yan, pinanggalingan ng ibon nila. Wag na po yung, kasi madali nga pong kopyahin yung mga kung ano-anong pedigree o mga, kahit nga history, copy paste nyo lang yung history ng Bayet o history ng kaya meron na rin kayong ganun Basta paalala, maging maingat po sa pagbili.
tumingin muna po sa tao, wag muna po sa ibon. Tapos saka na lang papasok yung ibon, gawa ng doon sa tao ng pagkukuhanan nyo. Hindi na po tayo maninira ng lahi o ano po, hindi na tayo magkikwento ng lahi o mga history. Ang tao na lang po ang ating sisaya sa atin. Pasensya po, pasintabi po, kasi maraming nagtatanong, maraming nagpapaano sa akin. Sabi ko, wala tayong magagawa. Ang tao likas na masama. Hindi pa nga tayo pinapanganak, namanan na natin kasalanan, pero pwede po tayo magpakabuti, pwede po tayo magpakatao, pwede po tayong magmalasakit o magkaroon ng pagmamahal sa kapwa. Kaya iwasan po natin manlamang sa kapwa. Tayo po matalo manalo, ibon lang po yan. Ang importante yung ating pagkatao. Yung pagkita naman ng pera, may Diyos po tayo, nandiyan si Lord Super Friend. Lahat ng pangangailangan natin, kahit na pinadadaan tayo sa dilim, binibigyan din po tayo ng liwanag ni Lord Super Friend. Kaya maging maingat na lang po tayo sa pagpili o pag-acquire ng ibon dun po sa, kilalanin nyo muna po, para kasi ang masasayang po dito sa inyo, hindi po yung pera nyo, part lang yung pera nyo po dyan. Masasayang po dito sa inyo yung pagod, panahon. Napakahirap ibalik nyan yung pera, maghanap buhay po tayo, pero yung panahon, ako, napakahirap. Sana po maunawaan po natin na ang pag-iibon, enjoy lang po natin, wag po natin gawa ng masama o wag po tayong gumawa ng, biro nyo, pinaghirapan ng tao. Malay nyo kung tricycle driver yan, malay nyo OFW nagpapakapuyat, malay nyo ang tawag dito, simpleng tao lang yan, malay nyo mayaman nga po yan o sikat man tao yan, pero nagagawa nyo panlokohin. Di ba po, maging makatao po tayo. Lagyan po natin ng pagmamahal po itong pag-iibon para mas lumago pa ang pigeon industry. Sige po, hanggang dito na muna po.